Hello, good morning mga mommies! Today is Thursday and malapit na namang matapos ang isang buong linggo. At eto nga, pauwi na kami ng anak ko tapos na yung pasok niya ngayong araw. Pag umaga, dahil naghahabol na kami ng oras ng pagpasok niya, sa taxi na kami sumasakay. Pero pag pauwi na at hindi naman na kami nagmamadali, for the go na kami sa jeep para makatipid. Ganon. Fast forward na tayo mga kamamis, kinagabihan na nga to at nagigisa lang ako ng upo para sa pang-ulam naming mag-iina. At para sa pangsahog ko na karni ng baboy, hiniwa-hiwa ko na lang ito sa maliliit. At para sa panggisa ko, naghiwa-hiwa na rin ako ng bawang at sibuyas. At habang inihahanda ko nga itong lulutuin ko, ay binigay ko muna itong tablet ni Jedsel para hindi na siya masyadong maglilikot. Inilabas ko na rin pala itong upo, tapos hinati-hati ko siya sa tatlo para hindi naman siya mahirap balatan. Tinanggalan ko na rin pala ng mga buto kasi medyo matitigas na. Kasla natangkanan magaminan natin nagatang ko dyan magamin ang muagpilin o pa na gumatang di palingki. Pero sabi ng mama ko, pag bumili ka daw ng ganito, dapat iluto mo na daw kaagad. Para hindi matangkanan, ganern. Yun naman ang sabi ni mama. Kasi sa akin, ilang araw ko pang nilagay sa ref, tapos ngayon ko palang lulutuin. Kaya siguro tumigas na yung mga buto. So ayun na nga, tapos ko nang hiwain sa maliliit, magluluto na ako. Pinakuluan ko nga muna yung karni ng baboy hanggang sa mawala yung tubig. Sinet aside ko muna, tapos naglagay ako ng konting mantika, ginisa ko na yung bawang sibuyas. Pagkatapos, hinalo ko na rin yung karni ng baboy. Tinakpan ko lang siya ng konti, tapos hinintay ko siyang mag golden brown and then nilagay ko na rin itong upo. Nilagyan ko lang siya ng konting tubig, tapos tinimplahan ko na siya ng patis. Nilagyan ko na rin pala ng pork cubes at paminta para may konting pampalasa. Tinakpan ko muna at habang hinihintay kong maluto, nanood muna ako ng TV. At nilaro-laro ko muna itong si Bunso para hindi siya masyadong tutok sa kanyang tablet. At eto na nga, luto na. Mas masarap ito pag half cook. Inuna ko na nga subuan itong si Bunso kasi matagal itong kumain. At mamaya, pagdating ni Kuya, sabay na lang kaming kakain. Fast forward ulit tayo mga kamamis. Pagdating nga ni Kuya ay kumain na rin kami at nag-ayos na rin ako. At dito nga matutulog na rin kami. Kinaumagahan, Friday, last day of school for the week. Maaga na naman kaming gumising para pumasok sa school. Ngayon nga ay may face-to-face class si Kuya kaya kasabay na namin siya. For the taxi na naman ang mga persons kasi naghahabol na naman tayo ng oras ng pagpasok. Mabuti na lamang at hindi kami masyadong nahirapang kumuha ng taxi ngayon. At ang maganda, malinis ang daan. Diretso lang ang biyahe, walang traffic. Kaya maaga pa nung makarating na kami dito sa town. Sobrang lamig ngayong umaga. Mabuti na lang sinuotan ko itong si Jedsel ng makapal na jacket. At itong si Kuya, sakto din lang naman daw yung sinuot niyang jacket. Kinahapunan, after nga ng school nila Bunso, ay nag-aya nga itong isang kasama naming mami na kumain. Birthday kasi ng anak niya, kaklase ni Jedsel. Kaya nga for the go na naman kami, okay lang kasi Friday naman. At saka iniisip ko rin, alam kong magi-enjoy dito si Jedsel kasi kasama na naman niya itong mga kaklase niya. Ito lang naman yung importante para sa atin, di ba mga mamis, yung mag-enjoy at maging masaya yung mga anak natin. Kaya nga kahit minsan, kahit napipikon na tayo dahil sa kalikutan nila, ay sige, okay lang. Priority pa rin natin yung saya nila, di ba? Hanggang dito na lang muna. Salamat po ulit sa panonood. Mag-iingat po tayong lahat. God bless. See you on my next vlog. Bye!